Amit iyo sora ate. Pansit Canton lang. Pansit Canton. Tapos hahatiin nyo. Opo. O sige, kain muna kayo. Sige. Pag tanghali, nag-uuwian talaga. Opo. Tapos babalik kayo ng Mga 12:30 po, so guys. 12:30 na. Magandang araw po sa ating lahat mga kaponi. Yan, kasama natin si Pepa George. Hello. At si Ate Ruby. Happy blessed Monday po sa lahat. Ayan, back to our daily routine. Ang ating araw-araw na paglingap sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. Let's go. Ha? May nagpapa-shoutout po sa iyo na Sino? viewers po siya. Si Ate Nancy po sa Amusco sa Tabo. Ate Nancy Amusco, magalab shout out. Damo nga salamat hit suporta. Laging nanonood. Opo. Thank you, Ayan. Nancy Amusco. Sa lahat ng mga nanonood dyan na kababayan natin, mga waray-waray, thank you. Ayan. At sa lahat na din, shout out. Ayan, damihan natin ang mission natin ngayong araw kasi magpipiesta na. Para hindi tayo magahol sa ating oras. Tao po. Mao pa yung adlaw. Opo, hello po nanay. Pwede yung pumasok. Tanggalin natin itong jacket, mainit. Pasok po kayo. Hello. Kadadating lang. Pagkarating lang ng anak mo. Opo. Nag-i-school sila. Opo. Yung isa na doon umuwi sa pension nila. Tanghalian. Tatanghalian po. Amit iyo sora ate. Pansit Canton lang. Pansit Canton. Tatanghalian nila. Tapos hahatiin nyo. Opo. Saan kayo nagluluto? Diyan po sa labas. Mm-hmm. Pag nagmamadali sila dyan sa Opo. Kasi pag nanilit po minsan. Anong pangalan mo ate? Veronica Cardona po. Ilang taon na? 15 years old po. Tapos si ate? Lorna Cardona po, 18. 18 years old. O sige, kain muna kayo. Sige po. Pag tanghali, nag-uuwian talaga. Opo. Tapos babalik kayo ng Mga 12:30 po, so guys. 12:30 na. Sa Kalingatngan. Opo. Anong grade na ni 12 po ako, grade 12. ano taning ngaran? Lorna po. Si Lorna, grade 12. Opo. Ano yun? May ibon dito. Opo. Pumunta lang po dito yan. Ha? Kaninang umaga pumunta kami. Pumunta lang dito sa bahay Opo. niyo? Kaninang umaga? Opo. Pero po, mabalik din po yan siguro sa may-ari. Doon po sa kanila. May-ari sa kanya. Opo. Kalaw ba yan, Pepa? Ay, ano po? Talusi. Talusi. Opo. Malaki siya Opo. Oh? Uwi na doon sa... Tanghalian na, uwi na sa amo mo. Uwi ka na, tanghali Kahapon din po. Nandito siya kahapon. Ha? Nandito din po niya sa kahapon. Nandito siya kahapon. Baka gusto niya makipagkaibigan sa inyo. Ayun ko po. Siguro po. Para siyang uwak, ano? Opo. Oo, nangangagat. Galit siya. Hayaan mo na lang. Hindi naman po masakit yung ano niya kasi sanay na po sa nagtao. Talusi. Opo. Ayun yung kinakain ng saging kanina, inagawan niya ako, yung pinaghati-hati ko na lang doon.
saging yung kinakain. Opo. Kaya pala pumupunta sa'yo kasi kinakakain mo siya. Maano kasi siya. Sige nga, kain saging. Hindi Kain. siya maano pag hindi nakalala yata. Mm. Oh, Mhm. ayaw mo? Busog pa daw siya, Pepa. Baka kasi kumain siya ng kumain, hinong pumasok. Kumusta naman ang pag-aaral ninyo, Ate Veronica at Ate Lorna? Okay lang po. Hmm? Okay lang po mga kamang kami po. Okay lang naman. Kahit nahihirapan po, tuloy pa rin. Kahit mahirap, darating yung time na makakaraos din, maging maayos ang kalagayan nyo. Anong pangalan nyo pala, nanay? Lilia po. Lilia Tegalia. Ano po? Lilia Tegalia. Lilia Galia. Opo. Oo, so, yung asawa mo, Yung unang ko pong asawa, Galia po, doon po kami kinasal sa Huwes. Yung tatay po nila, hindi po kami kasal. So Kaya- may pangalawa kang asawa. Opo, pero wala na po silang dalawa. Mm. Kasi ako po ang humihiwalay po pag hindi ko na po kaya yung ugali po. Kahit kasal kayo, Opo. hiwalayan mo. Hindi ko kaya kasi yung anuhan yung ugali niya. Mm. Lagi akong binubugbog tapos sabi ng iba nagdadrugs po no. Hindi ko naman alam. Basta yun lang po ang ano ko. So itong mga anak mo, ilan lahat? Bale, 7 po. Kasi yung sa una ko, 3 po sila. Sa unang asawa mo. Opo. Tapos ito, magkakapatid sila Veronica, ilan? 4 po sila. So 7. Pero yung mga anak mo dun sa unang asawa, May asawa na po yung 2. Mm. Tapos yung isa po wala pa. Yung panganay nila andoon naman po sa Maynila. Nag-asawa na rin. Nag-asawa na. Bali 3 na lang itong Opo. nandito sa'yo. Opo. Mhm. Pero yung mga anak ko po, lahat po, ako ang nag-alaga po hanggang sa lumaki po. Mm. Tinitiis ko po lahat ng hirap. Kahit yung dun sa una mong asawa. Opo, kahit sila po, wala po akong iniiwanan sa mga anak ko kasi naaawa man naman pa ako sa kanila. Mm. So may komunikasyon ka pa doon sa mga anak mo sa unang asawa. Opo, Nasaan lagi ho po sila tumatawag. Doon po sa Cagayan po. Mm. Cagayan Valley po yung panganay ko na anak sa una kong asawa. So ikaw ang nagtutustos sa mga pangailangan ng anak mo. Opo, ako lang po. Kaya nga po, hirap na hirap po ako dahil ito, nagkasakit pa ako. Wala na akong nagagawa. Wala na akong natatrabaho. Minsan po, binibigyan na lang po kami ng makakain. So itong bahay sa inyo. Hindi po, nakitira lang po kami sa kanila. Sa kanila po to. Kasi po, dati Dito po. sa kapitbahay. Opo. Kasi dati po, doon po kami sa anak ko nakatira. Doon sa kapatid nila, yung sa una kong asawa. Mm. Doon po kami. Tapos nung ito na nahihirapan na ako ng gusto, nakiusap ako dito na muna kami. Humawalay kami muna doon sa anak ko kasi Ilang ano na kayo dito? Buwan? siguro mga 2 na po. 2 buwan na. Opo. Buti ho, mabait sila. Opo, mabait po. Minsan po binibigyan kami ng kung anong makakain nila. Naabutan kayo. Opo. So ano ho ang source of income ninyo? Yung pinagkakabalahan? Kasi itong mga estudyante mo kailangan ng, syempre may panggastos, pamasahe, ano. Ang ginagawa ko lang po nung hindi pa ako nasasakit, tumutulong lang po ako, nagpupunta ako doon sa mga kapatid ko po. Tumutulong po ako magkuha ng luya. Yung luya ba? Luya. Opo, tumutulong pa ako para pag nagbibinta sila, mayroon ako. Yun ang pinapang-ano ko sa kanila. Tapos, binibigyan naman din po yung mga anak ko ng mga kapatid ko para doon sa pangangailangan nila kahit papaano. Kahit lang paunti-unti. Siyempre, kailangan naman din po nila kahit
kakailangan nila din yung mga ano po. Kasi siyempre mga pamilyado naman din po sila. Kaya hati-hati po kami ng kaunti ang kinikita. So ngayon wala na, Wala kang po. hanap buhay. Magmula nung nasakit po ako, wala na po. Na ano lang po kami sa mga bigay-bigay lang po sa amin ang bigat. Yung iba po, yung mga nag-ano po sa simbahan, yun po minsan yung nagbibigay sa amin. Yun po. So, Kasi matanong ko lang po, ano po ang sakit nyo? masakit po kasi sabi ng doktor, cancer ko no. May cancer kayo. Opo, itong ano ko. Pwede hong makita. Opo. Dyan sa dibdib nyo, nanay? Opo. Mayroon pa ito dito, lumaki din po, pero lumiit na po ng kaunti. Tapos, ang hirap po. Masakit. Ganyan. Ang laki na po. Lumaki na po. Mm-mm. Kasi wala naman po kami ano ng pang-hospital, pang-gamot, kaya lumaki po ng ganito, lumala ng ganito kasi wala naman po kami panggastos. Kaya mahirap po. Mahirap po yung ano namin, kalagayan po namin. Grabe naman po, nanay, yung kalagayan ninyo. Kaya pag hindi na nga po ako nakakatulog matagal na, mga siguro hindi na lang mga 4 na buwan, hindi na pa ako makatulog dahil po sa sakit. Kung inaantok ako, pinagmapatong-patong ko lang yung mga unang, tapos gaganyan lang ako. Hanggang umaga, ganito po, pag-araw. Minsan gumagalaw-galaw ako para malilibang-libang ako para hindi masyado sumasakit. Kasi So ano po ang umpisa dyan? Bakit ho naggaganyan na kalaki kaagad? Hindi nyo inagapan? nung umpisa po, naramdaman ko siya maliit pa lang po. Siguro mga ganito lang po. Sige, takpan nyo na po, nanay. Baka Pero- maano lang. Pero hindi ko naman po pinansin ng ano, kasi ang akala ko po hindi aabot ng ganito. Kaya hinayaan ko lang po na lumaki, hayaan ko po na ganito. Matagal na ho yan. Matagal na po, mahigit 1 taon na po siguro to. Kasi nung maliit pa hanggang sa biglang lumaki, nagpupunta-punta ako doon sa mga kapatid ko magkuha ng luya para mayroon pambenta. Yun, bigla bang siyang lumaki, tapos biglang... Parang ano lang siya, bukol na maliit Opo. dati. Opo, maliit lang po siya, parang ganito lang po siguro. Tapos nung habang tumatagal, palaki ng palaki. Pero hindi naman po masyado masakit. Kaya tinitiis. Dinaliwala mo lang. Opo, Kala mo tinitiis ko ordinaryo lang lang po. na ano. Opo. Pero ngayon na po na ganito na, para pong hindi ko na kaya tiisin po. Makirot po. Nahihirap, opo. Nahihirapan na po ako ng gusto. Tapos yung mga anak ko po nag-aaral. Nawawa pa na po. Minsan, wala na po silang ibinibili ng mga gamit nila sa eskwelahan. Wala po silang iniano ng mga project nila. Kaya nahihirapan po ako kasi hindi na po ako makapunta sa mga kapatid ko manghingi ng tulong. Yung sinasabi niyong may isang tumutubo dito sa may kilikili, Opo, meron na naman? malaki po. Yung galing po dito siguro yun. Kumbaga umaanong kumakalat siya. Opo, ito. Lumulubo dyan, Opo. nasasama. Opo. Hindi niyo pa ito nadala sa doktor? Nung ano po, hindi po. Basta nung siguro, kasi nung pabalik-balik kami sa provincial hospital po. Baka umabot kami siguro nga ng 3 buwan. Pabalik-balik sa Opo. provincial hospital? Pero wala naman po nangyayari. Dito sa atin? Opo, ganyan lang po naman. Ipinapano sa akin magpa-ultrasound, yung nag-ano ng dugo. Dugo, laboratory. Opo, 2 beses, tapos ano yun, yung isa, yung isa. CT scan. Opo, tapos nung nakompleto ko na po yan, maraming ini-request na
nakompleto ko na po lahat-lahat yun. Mm. Sabi ng doktor nga nag-check up, o sige, dalhin mo na yan doon, pumasok ka na doon sa loob para i-schedule ka na ng pag-opera. Pero hindi pa po yan ganyan. Maliit pala. Maliit pa po. Pero hindi pa po umano, maliit lang. Ibig sabihin, matagal ka nang nagpa-doktor. Opo, matagal na po. Hindi lang po. Nagagawa Hindi na yung lang po. operasyon. Hindi na lang mga 3 buwan. Yung pabalik-balik hanggang sa Tacloban po. So umabot na lang ng ganyan na lumaki. Opo, Hindi pa lumaki rin na lang opera. po ng ganito sa kabalik-balik. Mm. Tapos po nung sinabi sa akin doon ng doktor sa loob ng binuklat niya yung mga papel na ipinasa ko. Sabi niya, hindi pa lahat na Kumpleto. nagawa. Sabi niya, pupunta ka pa sa Tacloban, magpapabiopsy. Hindi, ang naisagot ko naman po, Diyos ko, Dok, sabi ko, kung dito nga lang, magmulang kalingat-ngan hanggang dito, linalakad lang namin. Ano pa kaya ang gagastuhin ko papuntang Tacloban? Tapos marami lang siyang sinasabi na, Kiso, magdala ka lang ng mga 1.5, mga 3.5, ganon. Na-biopsy na ho. Opo, nabiopsy na po nung matagal na po. Nung sa kanto nabiopsy, nung matagal na rin na ganito. Lumabas na, umano na Opo. siya. Bamatok na po. So meron kayong medical dyan? Mayroon record? po. Pwede mo makita. So ano man ang kalagayan ni Nanay Lilia? Kasi yan, tagal po, bago po. Baka Ito ay sa clinical chemistry. Ito sa request for CT scan, chest and upper abdomen. Ito po. 56 years old si Nanay Lilia. Baka nadukan ni Bati kayo rin ng mga Mga laboratory request. Ito pa to, mga una. Ito. Histologic diagnosis, breast mass right section biopsy. Meron siyang invasive breast carcinoma, nuclear grade 2, with involvement of the epidermis ulceration present, positive for dermal lymphatic invasion. Kaya po mahirap na po. Hindi na po ako halos makagalaw-galaw. Nahihirapan na po. Tapos yung kanyang ultrasound, yan yung impression. Hypoechoic solid breast mass with right axillary lymphadenopathy. Highly suggestive for malignancy. Suggest tissue biopsy. So yun, na-biopsy ka na naman, tapos kaya dineclare nila na siya, cancer. Walang sinabi kung anong stage, mga ganon. Masa rin po nga dito na bordo ko ang po nga. Andiri pa po suga. Stage 3 na po. Pero binuto na po na sila stage 4 na doon. Stage 4 na daw yung ganyan. Yan, para saan yan? Yung mga A-apply lang po ako ng Mm. hit ko ang po hit ayuda po hit senior high. May ayuda sa mga senior high school. Requirements kasi mag-a-apply siya ng scholar o Department of Education. Ito ay programa ng ating mayor na sa mga kagaya nila. Magkano yung makukuha daw dyan? 1.5 1.5 kada bulan. every 6 months. 6 months. So 3,000 sa isang taon. Pwede na din makakatulong sa inyong pag-aaral. Ikaw meron na din. Hindi pa siya pwede. Pag senior high lang. Ang init dito, Nanay, sa bahay niyo. mainit po. Kaya po, pag umuulan po, basang-basa po kami dito. Wala kayong bahay. Wala pa po, nagpaano pa lang po ako ng mga haligi. Yung pa lang po ang yung mga ibang wala pa po. Mga haligi pa Bago lang lang po. kayo dito. Opo, kauuwi lang po namin galing po sa Cagayan. Cagayan sa Mindanao. Cagayan Valley po. Sa Luzon. Kaya pala sanay si Nanay Managalog.
So dati, ano po yung trabaho niyo sa Cagayan, doon sa Luzon? Nag-ano lang po, yung, kasi po, yung ano lang po, maraming tumatawag sa akin maglaba. Ah, ganon. Opo, tapos po yung, maraming tumatawag na magdalos ba yung maglinis ng damo. Magtanggal ng damo. Opo, yun po, maraming tumatawag po sa akin. Mm. Kung wala naman po, nagpupunta po kami doon sa may mga ano ng NEPA, magkukuha kami ng mga shell para maibibenta po. So, ang kasama mo nung umuwi kayo dito? Ito po silang 5. 5. Ay, 4. Oo, yung isa Yung isa po, Yung mamunta ng Manila. nasa Manila na nag-asawa. Sige kayong mag-aral, huwag munang mag-aasawa. Tapusin niyo muna yung college para hindi kayo mahihirapan. Pag nakatapos ka. Teacher. Si Veronica. Gusto ko pong maging businesswoman. Businesswoman. Anong klaseng business ang gusto mo? Mga sugaya. Mga pwede maging investors. Investors. Wow. Ang galing nanay ng mga anak mo. Ganun yung mga plano nila pag makatapos. Kahit nga po yung panganay nila, marami po silang pangarap. Kaya lang po, na ano naman ng mga sulay, mga pagsubo. Mga tukso. Mga tukso. Kaya na lang. Nakatapos yun. Ano lang po, grade 11 lang po. 11. Ngayon lang po pagkatapos ng kaagad pumunta ng Manila, yun, nag-asawa. Kompleto na yung gamit nyo sa school, yung mga notes? Ito po lahat. Notebook lang din po, tapos ball pens. Minsan po, nagsasabay-sabay. Nanay, may mga project kami. Haroy, lalo akong kasi wala naman. Wala naman akong maibigay, wala namang maipambili ng mga project. Wala naman din magpautang. Walang magpapautang sa katulad ko na walang nakikita na trabaho, mahirap lang. Kaya tiis na lang. Yun na lang po ang ginagawa namin, ang magtiis. So ngayon, wala ho kayong gamot? Wala po, matagal na po, magmula po nung Kasi po, pag nare-resetahan ako ng hindi naman po lahat nabibili. Kaunti lang kasi sobrang mahal. Tapos, Ano po yung gamot nyo dati? ano ba yung mga reseta noon? Makadaka na ata Irene. Ano ka ni Mate Erin? Ngayon, wala na talagang Wala iniinom. po kasi... Kahit sa kirot, ganun. Wala po, kahit ano po, wala. Kahit yung panlinis, wala kasi walang ibinibili Oo, yung po. panglinis sana, Opo. para Wala hindi po talaga ganyan. pinapambili. Tapos yung makabili mang ng gamot, minsan 5 lang, 5 na peraso, 10 kasi kulang po yung budget. Wala po binibili. Nagamit namin na nagpunta sa Tacloban yung galing sa China Bank na inano namin sa DSWD. Magkano yung binigay ng DSWD? Ano po, 5,000 lang po yung galing sa China Bank. Ayan yung sinasabing AX. Every 3 months kasi yun. Ngayon, stop kasi mag-election. Mag-election, hindi ka makakahingi. After election na. Kaya wala po. Nagtitiis lang po ako na sobrang sakit. Sobrang kirot. Kasi matagal na po. Wala pong binibili ng gamot. Wala pong talaga pang budget. Kailan ho kayo huling nagpunta sa doktor para dyan? Kailan ba tayo pumunta? Kailan ba kami nagpunta sa Tacloban? Nag-1 buwan na, ganun? Wala Baka pa. wala pa siguro. Wala akong sinuggest na kung kailan uoperahan Kailangan daw muna i-chemo bago bago operahin. operahin para lumiit daw po muna, mamatay muna yung mga Cancer cells. bago daw operahin, kailangan daw po muna i-chemo. Noon daw, nung hindi pa Hindi pa pumuputok. opo, pwede daw po siyang operahin. At saka na lang mag-chemo kung natapos sa operahin para hindi na
kumalat masyado yung ano. So kailangan nyo ngayon ng chemotherapy. Kasi ngayon po, kasi sumabog naman, sumabog na siya. Kaya kailangan naman daw po, i-chemo muna bago opera. Yun yung ano mo, pinoproblema mo yung pang-chemo. Pati po yun, siyempre, yung pinamamasahe namin. Sa Harap na Tacloban. hirap. Opo. Kasi doon lang ang may chemo, dito sa Borongan Opo, wala. doon daw po ang meron kasi dito wala. Wala daw po. Pati yung pag-biopsy po, Wala din. wala po dito, Tacloban daw. Kaya, pabalik-balik na lang kami sa Tacloban para mag-ano kami ng hingi ako ng maunti-unti sa mga kapatid ko para makapamasahe lang kami. Yun lang ang ano namin. Sobra po ang hirap. Minsan po iniis ko parang hindi ko na kaya. Parang hindi ko na kaya ang sakit. Tapos, siyempre, ang hirap-hirap pa namin. Minsan kumakain kami asin, ulam namin. Minsan naman pag may toyo at saka yung mantika ay ano sa kanin. Sabi naman nila, nanay, may adobo na tayo. Adobo na Sabi lang. ng mga anak mo. Apa. Ginagawa na lang adobo yung kanin. Nilalagyan ng toyo at mantika. Buti ho mga ano lang yung anak mo yung parang nagupod la. Ito Korean. Nagapad la rin ako na kay maaraman hira nga. Waray ko. Walang kang Waray man pagkukuhanan. pagpipilian. Waray ko mapagkukuhaan din ko. Kaya, Tinitiis lang ng mga anak mo. tiis lang. Kaya nga sabi ko po sa kanila. Tiis lang po. Magtiyaga. Magtiyaga kayo ng magtiyaga ng pag-aaral. Hanggang sa makatapos kayo. Opo. Kaya sabi ko, magtiyaga lang kayo. Tiis lang. Tiis lang, sabi ko. Upo kayo, Upo kayo, Veronica. Magtiis lang kayo, sabi ko, para magtiyaga lang, sabi ko, balang araw, mayroon kayong ilalaga pag may kayong tiyaga. Pero kung walang tiyaga, wala namang ilalaga balang araw. Kailangan lang po, magtiyaga lang po kahit nahihirapan. Kasi po, sa totoo lang po, yung 1 taon namin dito, minsan po pumapasok sila, sa totoo lang, 1 beses lang sila kumakain sa maghapon. Nung nandoon pa kami sa anak ko. Sa tanghalian lang po. Opo. Bakit ho kayo lumipat? Nandun na kayo sa anak mo. Kasi mahirap naman din po kung... Yun yung may asawa. Opo. Mahirap naman din po kung doon kami kasi siyempre pamilyado na. Saka mahirap din yung ano niya kasi minsan wala din trabaho. Kaya sabi ko, mabuti pa humiwalay lang tayo. Kahit nahihirapan tayo. Kahit ganito yung kanilang bahay. Nagtitiis lang sila dito kapon eh. Ganito lang po kasi kailangan Wala hong po upa. Wala po, awa ng Diyos kasi naawa naman sila sa amin. Kaya sabi nila, sige, tutulungan na lang namin kayo mag-ano ng bahay. Sana nga po, maraming maawa po na tumulong sa amin. Sana madaming makapanood nito at makita yung kalagayan nyo at maagapan po kayo Maagapan po, matulungan po dito kami. sa sakit nyo. Huwag mawawalan ng pag-asa, nanay. Mag-pray lang. Opo. Lagi po ako nagdadasal na sana sabi ko gumaling na ako kasi kawawa naman po ako. Kawawa din po yung mga anak ko na nag-aaral. Sana po sabi ko may tumulong sa amin. Sabi ko para hindi naman masyado yung mga anak ko mahirapan sa pag-aaral. Opo. Para gumaling na rin po ako para medyo makakapaghanap-hanap na rin po ako ng paunti-unti na makakain namin. Bawal ka Paunti-unti na. siguro niyan magbuhat. Opo, bawal po. Kaya sila lang. Itong mga anak mo. Opo, pag tuwing umaga, hapon, mag-iigib sila ng mga pampaligo nila. Ang layo ng iniigiban andoon po. Papasok na kayo? Maghuhugas pa po sila. Magwawan na pala Mag-alauna na. Notebook at saka mga ballpen. Ayan. Galing sa Timpone. Thank you po. Opo, ito. Galing din sa Timpone. Ibili mo din ng kung ano pa ang kailangan mo sa school.
Opo, sige po. Basta mag-aral kayong mabuti ha. Salamat po. Oh, grabe yung pawis mo. Magpunas. Ganyan talaga yan po. Oo, huwag magpapatuyo ng pawis sa likod. O sige, kasi papasok na sila kapon. Sige. Mag-iingat kayo ha, Veronica at saka Lorna. Yan, mga anak ni Nanay Lilia. Ayan po sila. Pag dadating nila, mag-iigib. Magsasaing yung isa maghuhugas. Kasi hindi naman ako hindi naman ako makapagbuhat-buhat ng mga Pero minsan, nagwawalis-walis ako. Yan. Pagka medyo malilibang-libang lang ako ng kaunti. Hindi masyado sumasakit. Meron ho tayo dito ipapaabot na pagmamahal para kay Nanay Lilia. Galing sa ating sponsor kay Tita Fedy ng New Jersey. Nagbigay po siya ng pagmamahal na 2,000 pesos. At si Tita Mel ng Dubai, meron siyang pinapaabot din na 1,000 pesos. Sana makatulong po ito kahit sa pagkain nyo muna. Bili kayo ng bigas, tapos mag-ano ka ng gulay. Bawal ka masamang karni-karni. Bawal, marami pong bawal yung mga... Basta marami po yung mga bawal, mga karni, mga isda. Yung pwede lang po sa akin daw. Yung isda lang na bangos. Bihira lang po kami makaano ng bangos wala naman pang pambili. Wala din pambili. More on mga gulay na lang. Yung mga gulay-gulay lang po, yung katulad ng talbos, tangkong, mga green malunggay. vegetable. Yan, Ayun po, magaganda ayun yan. po, yun lang inaano ko lagi. At saka mag-ano ka ng guyabano, magpakulo. Dahon po ng guyaban. Oo, effective yan, Nanay. Yan yung iinumin mo araw-araw. Marami dito sa atin. Opo, marami po. Yun, lalagain mo siya, tapos yun yung pinakatubig mo. Opo, opo. Tapos sa panglinis, pansamantala, pwede kang Pwede mag-ano na ng lang yung bayabas. bayabas mo na Oo, yung pinakulong daw ng bayabas, parang i-ano mo lang din, Langgas. ilalanggas. Kaysa sa bibili ka pa ng agwa, mas okay na din yung ganun. Opo. Tapos ito, bilhin mo na lang ng pagkain nyo at kung ano pa. Opo, maraming salamat po sa lahat po na nagbigay. Salamat po. 1,000, 2,000, 3,000. Galing po yan kay Tita Fedy ng New Jersey at saka kay Tita Mel. Maraming pong salamat sa nagbigay ng tulong. Maraming salamat po. Malaking tulong na po ito. Salamat po sa lahat-lahat at maraming salamat din po sa lahat pa na magbibigay ng tulong. Salamat po. Salamat po, salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Opo. Sana maagapan pa Kaponi na maopera ay makemo siya. Oo, meron kaming tinutulungan, kagaya mo din siya. Pero yung sa kanya, inoperahan na. Ay, na-opera. Tinanggal na yung isang breast niya. Ngayon, nag-undergo siya ng oral chemotherapy, yung medisina na chemo. Opo. Kasi nag-ano na siya, nagpa-radiation, tapos nagpa-chemo na injection. Oo, siguro ganun din ang step na gagawin kay Nanay Lilia. Mag-uumpisa muna sa chemo, yung ini-inject. Madaming ano yun madaming session. Opo, kasi yung po ang sabi ng doktor, kailangan po daw po ikikimo daw muna bago operahin. Tapos para daw mamatay Kumompress yung yung cells niya. tapos lumiit muna. Maraming salamat po sa inyo. Na napuntahan nyo kami. Salamat po ng marami. Salamat po sa lahat-lahat ng mga tulong. Salamat po. Babalik na lang kami, halimbawa meron tayong Opo. kung anong update. Sana mas madami pang tumulong sa iyo sa kalagayan mo, Nanay. Opo. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat kayo.